Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong kay si Libeste, grabe ang kakaharapin niya na ngayon. Ha? Sinabi na ni Ombudsman Boying, iimbestigahan siya. Sabi rin ng Kamara, iimbestigahan ng House Committee on Legislative Franchises. Ha? Sabi naman ng DOE, ipipinalize siya ng 24 billion pesos. O, kaliwat. Sakit ng ulo ito ni Leandro Libeste, yung tinatawag ng mga DDS na genius. Ha? Ang problema, yung ka-geniusan niya sa negosyo ay pagiging magulang. Tuso. Hindi naman genius na malinis ang diskarte. Alam naman natin yung nangyari. Nagtayo siya ng solar business, solar firm. Ibig sabihin, yung solar generation, mag-generate ng energy gamit ang solar power, solar na teknolohiya. Yung kuryenteng o power na ma-generate, yun ang isusupply doon sa mga malalayong lugar ng Pilipinas. Tama naman yun, maganda yun. Ngayon, ang batas natin, Constitution actually, pagka ganyan na public utility, kukuha ka ng legislative franchise. Kasi franchise ang kailangan dyan. Ay siyempre, senador yung kanyang ina, nalakad doon sa Kongreso, magsa Kamara, magsa Senado. So nabigyan siya ng franchise at napirmahan ni Duterte noong 2019. Kaya yung solar firm niya, yung negosyo niya sa solar, ay nabigyan ng franchise. Kaya lang, ang problema ngayon, ang dami niyang kinakalaban sa issue ng korupsyon. Tama naman yun. Kaya lang, hindi niya naisip, siya ba? Wala ba siya? Hindi ba siya involved sa katiwalian? Wala man lamang bang makukuha sa kanya na butas na siya rin naman? Parang ganito, kayo ay corrupt. Siya, hindi ba siya corrupt? Kumbaga, yung mga inaakusa niya ay sangkot sa mga irregularidad. Siya ba, wala ring irregularidad? O ito na yun. Ito na ngayon yun. Linalabas na rin yung irregularidad niya. Iimbestigahan ng ombudsman, sabi ni Boying Rimulya. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi ka na ba nahiya? Wala kang kahihiyan? Batang-bata ka pa, ginagamit mo yung franchise para pagkapirahan. Yung prangkisa niya, iniimbestiga na ngayon eh. Oo. Yung violation Yung ng franchise. Yung national Kasi franchise. dapat yan, yung franchise, hindi mo nininegosyo. Yung batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise. Which Hindi ka ba, happened. wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? Diba? National franchise. National franchise yun. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador. Kaya, iimbestigahan daw ng ombudsman. Yung Kamara, nagsalita na rin. Yung House Legislative Committee, House Legislative Franchises Committee. Kaya mag-iimbestiga na rin. May na-violate ba sa prangkisang ibinigay dito? Yun. Sabi ng abogado ni Pangilinan, yung bumili ng mga shares kay Libeste, wala naman daw na labag. O sige, magpapaliwanag sila dun sa Kamara. Pero ang latest ngayon, itong DOE. Naglabas na ngayon ng DOE ng date, 24,000 megawatts daw na kontrata ng Solar Philippines, yung negosyo ni Leandro Libeste, ang kinansila na ng Department of Energy. Bakit? Hindi naman daw natutupad eh. Kinuha lang yung kontrata, hindi naman na-accomplish. 2% lang yata ang accomplishment. Ibigay na lang sa iba na kayang gawin yung kontrata. Imaginein mo, kumuha ka ng kontrata sa gobyerno na 24,000 megawatts, binigyan ka ng ganyang pabor, tapos hindi mo naman ginagawa. Kailangan nating i-develop ang ating energy sector. At ang isa sa mga dinidevelop, itong solar power. Tapos, kumuha siya ng 24,000 megawatts na kontrata sa gobyerno, hindi niya naman ginawa. Kinancel na. 2022-2024, kinancel na yung mga kontratang yon. At
Hindi lang naman sasapat doon na basta lang i-cancel yon. Ganun lang ba yon? Kailangan ipinalay siya. Kaya may penalties na 24 billion pesos daw ang tinatayang penalties na ipapataw dito sa mga kumpanya nito ni Leandro Libeste. Kaya ang daming problema ng batang to. O sige nga, testingin natin yung pagiging genius niya sa negosyo. Kaya yung mga DDS na bilib kay Libeste, matitisting yan. Matitisting yan. Ang daming problema niyan. Iimbestigahan ng ombudsman, iimbestigahan ng House Legislative Franchises Committee, at ang DOE, kinansila na ang 24,000 megawatts sa kontrata niya, ipipenalize pa, may penalties pang 24 billion pesos. Ayan. Sigurado, magpapatulong ito sa kanyang ina na si Loren Ligarda. Ang iisipin naman dyan ni Loren, si Loren kasi hinayaan naman yung anak niya. Sabi niya magaling yung anak niya eh. Naniniwala daw siya sa Actually, wala namang problema na labanan ng korupsyon. Tama nga naman yung ginagawa niya. Kaya lang, hindi niya kasi naisip. Unang-una kasi selective din siya sa linalabanan niya. Linalabanan niya yung mga kongresista at saka yung mga senador, yung mga laban nila. Kasi Duterte siya, DDS siya eh. Pero yung mga identified sa Duterte, hindi niya linalabanan. Yung mother niya nga, yung ina niya na si Loren Ligarda, iimbestigahan ang Dolomite, sinamahan niya pa doon. Ipinakita niya na okay naman yung Dolomite, huwag mo nang imbestigahan. Di ba ganun yung nangyayari dito sa Libesting ito? Sayang nga nung una, bilib na bilib ako dito. Kaya lang, nung pinagtatanggol si Duterte, ay wala rin. Yung impeachment kay Sara, hindi niya maprotektahan. Ay hindi niya masuportahan. Ay paano yan? Anti-corruption ka, tapos sa mga ganun, hindi mo masuportahan. Yun yung hindi maganda dyan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang daming problema nito ngayon ni Libeste. Abangan natin. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.